Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa mga banateros, banateras worldwide, shout out din sa inyo. And sa mga kababayan natin na naghihirap dyan sa bansang Pilipinas dahil sa mga magnanakaw, dahil sa mga kurap na mga politiko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po ba kayo? Ako po muli si Coach Oli News PH. Okay, doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, konting lambing lang po, konting suporta sa Team Suka at sa Team PDP at sa Team Duterte na patuloy na nakikinig kay Tatay Digong. Shout out po sa inyo. Huwag kakalimutan, subscribe sa channel na ito. Subscribe po. And i-like nyo po itong vlog na ito. Pagkapasok nyo pa lang, i-like nyo agad nang sa ganun ay ikalat agad ito ni YouTube. Kasi pagka maraming like, mas pinopromote ni YouTube sa iba't ibang manunood. Okay? So, sisimulan na po natin. Ito po magiging topic. Nako, si PRRD, inisnab si Aimee. Ayaw ang pagkaka-endorso nga ba kay Aimee? At eto si Aimee, dapat hindi, di umano, nagpa-endorso. Yako. Ayan ang pag-uusapan natin. Ano kaya ang masasabi ng Team PDP o sa mga PDP senatoriables sa pagkaka-endorso dito kay Aimee? Okay, kalma-kalma lang ha. Huwag nyo muna akong husgahan. Huwag muna nating husgahan ang tunay na Team Duterte. Pero, ngunit datapwat pakinggan po natin yung mga development ngayong mga lumalabas na balita. Okay? So hindi ko na po pagtatagalin, dediretso na tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, simulan natin dito. Anong masasabi ni PRRD kay Aimee? Nako, delikado. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Ano sinabi? Kung alam na. Partner, ano? Duterte kay re-electionist Senator Aimee Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Aimee Marcos. Naku, ano kayang masasabi ng mga eksperto, ng mga matatalinong, mga vloggers, mga matatalinong mga Aimenatics? Nakaw! Walang komentaryo si PRRD? Tingnan natin. Naku, masakit yun. Isipin mo, inendorso nung anak niya, walang komentaryo si PRRD. Nako, delikado. Ay, yung mga Aimenatics vloggers, ay yung mga Aimenatics, mga followers. Naku, magagalit na naman dito. Jesus, ano kaya masasabi ng mga matatalinong Aimenatics vloggers? But anyway, pansinin nyo noong panahon ni PRRD, nung inendorso ni VP Sara si Bongbong, tahimik si PRRD. Bandang huli, sinabi niya, bangag yan. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Basta kayo na bahala mag-interpret kung ano ibig sabihin ng pananahimik ni Tatay Digong. Ayon kay Hanilet Abansenya, muling nabisita ng mag-inang Hanilet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa Naku, may napapansin kayo? May napapansin kayo? May napapansin kayo kay Hanilet? Ewan ko kung ako lang nakakapansin kay Ma'am Hanilet Anong napapansin nyo sa mga Team Duterte? Yung si Ma'am Hanilet, parang Seminay lang talaga kinakausap. Sir, dyan sa taga-Seminay dyan, sa mga Seminay Europe, naku mismo kayo talaga. Parang sa inyo lang may tiwala si Ma'am Hanilet. Congratulations, SMNI, dahil kayo ay nagbabalita ng totoo. Hindi kayo fake news. Hindi nyo sinasabihan na umaarte lang yung matandang abogado ni PRRD. Walang ganun. Kaya naku, kakaiba talaga.
National Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw, ibinahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Ay, mabuting balita yan. Patuloyan niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw, makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. And Sabi niya, makakalabas talaga siya. iyon na siya. Kagawas na gudang siya. Tinood. Yes. Manifest good niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanelet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala Yo. siya. Yes. Gawa ito ng tao. Gawa ng tao. Pero ang ang gawa ng Diyos, hindi na kayang labanan ng tao. Ayan, ako talaga malaki paniwala ako diyan na God will make a way. Alam mo, alam nyo, total ito ay Holy Week ngayon, no? Pag hindi nyo nakuha ang hustisya sa mundong ito, makukuha natin ang hustisya sa eternity. Ayan, ako'y talagang malaki ang tiwala ko diyan. Diyan po ang pananindigan ng aking paniwala dahil hindi po tayo dito nakatira sa mundo. Squatter lang tayo dito sa mundo. Para doon sa may tiwala sa ating Panginoon, ang talagang tutuluyan natin ay ang langit. No? Kaya, kung wala mang hustisya, God is the equalizer. Sabi nga, whatever you sow, you will reap. Makalusot ka sa hustisya ng mundo, hustisya ng langit, hindi ka makakalusot. No? Sa kahit kanino po man yan. Kaya ako medyo ingat-ingat tayo sa pag-aabuso. Lalo't lalo na pag tayo ay nasa kapangyarihan, pag tayo ay nasa taas, pag tayo ay mataas ang posisyon, pag tayo ay may pera, pag tayo ay malakas, mag-iingat tayo doon kasi minsan ay tayo umaabuso pagka tayo ay maraming pagpapala. No? So, I agree. Makukuha din ni Tatay Digong ang hustisya. Balik ka rin kahit na kanino mga tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Ayan, even the devil is acknowledging Jesus Christ. Totoo naman. Wala ako dyan kay Ma'am Hanelet. Even actually, I'm looking forward that every knee will bow down to the name of Jesus Christ in the future. Okay, so tuloy po tayo. Jesus Christ. Ayoko magpaka-religious dito. Kaya lang yun ang pong binibigyan lang natin ng komentaryo yung sinasabi ni Ma'am Hanelet. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Nagpapasalamat si Tatay Digong sa mga sumusuporta sa kanya. Tama po, ako rin nagpapasalamat kay Tatay Digong. But ever since Duterte kami, Tatay Digong. We listen to Tatay Digong. Kahit nga noong, kaya kami hindi nabudol. Ito ulit, hindi ko pinagmamalaki, but I think dapat balik-balikan natin yung aral na yon nang sa ganun ay meron tayong matutunan. Kaya po, hindi nabudol ako, ang buong Banateros, hindi nabudol nung panahon ng 2022 election. Nakinig kami none other than kay Tatay Digong. Pakiulit po para maliwanag po tayo doon. Kasi ngayon, talaga marami ang sigaw ng taong bayan. Tama po ba? Budol, budol, budol. Marami ang nabudol. O, di ba? Kami hindi nabudol dahil nakinig kami again, none other than Tatay Digong. Meron bang iba? Wala. Tatay Digong. Kasama ba ang anak, kapamilya, partido, etc. Hindi po, Tatay Digong. Kanino lang? Kay Tatay Digong. Dahil kay Tatay Digong. Maliwanag po ba? Kay Tatay Digong. Malabo ba? Kay Tatay Digong. Nagkakaunawaan po. Maliwanag naman siguro na ang ibig sabihin ni Kotsoli, ha? Kay Tatay Digong. Thank you na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalohan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanelet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa Bakit parang walang mainstream media? Kawawa. Kawawa.
andun sila binabalita ni Nora Honor. I mean, ah, may she rest in peace, hindi po natin binabastos kaya may ano, wala sila dito. Nagtatanong lang po. I'm just curious. dating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa O eto yung patungkol, takot po yan, nararamdaman ko yan, maraming nagko-komentaryo, maraming nagme-mensahe sa akin, at hindi lang sa akin, doon sa mga Duterte vloggers na talagang takot sila dito sa posibilidad na magkakaroon talaga ng dayaan. Anong masasabi ni Ma'am Anilet? proseso ng pagboto. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ko sa mga campaign rallies, okay? Sa mga naatinan ko sa Laguna, sa saan dyan, sa Hawaii, sa New York, at saan-saan pang rally ng mga pinupuntahan ko, ang lagi kong sinasabi, ang panlaban sa daya, tambakan. Wala silang magagawa pag tinambakan natin. May problema tayo pag doon sa pagdating sa mga kandidatong 8, 9, 10, 11, 12. Kasi yan madadaya yan. Okay? So anong pinaka panlaban doon para hindi madaya yung ating mga kandidatong pang 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12? Tambakan. So kung malayo ang agwat, kahit nasa dulo po, hindi madadaya. Kasi nga tambak. So, it's very important na lahat tayo ay magsakripisyo at bumoto. Kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. Limitado ang magagawa nila. Sinasabi ko sa inyo, hanggang doon lang sila. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming Kapag sobrang laki ng boto, hindi niya kayang dayain. Ganyan na rin ang nangyari noong 2016. Maraming nagsasabi na si Tatay Digong nadaya. But still, dahil sa laki ng lamang ni Tatay Digong, naging presidente pa rin. Yan ang halimbawa na dapat talaga tambakan natin ang kalaban. Pero may mga nababalitaan nga ako, sa katunayan nababasa ko sa Facebook ni Roberto Tiglao na sinasabi niya na nagsisiurong na daw yung mga pinanser ng administrasyon dahil nararamdaman nilang matatalo, no? Hindi ko alam kung ang pinatutunguyan dito ay ang alyansa ni Bongbong Marcos, pero ganun po ang sinabi niya sa kanyang Facebook at medyo malaking ibig sabihin nun. Ibig sabihin po ay ang mga supporters ay mawawala na sila ng tiwala sa gobyerno, ay sa team ni Marcos, ipo-pull out nila yung paano pa sila gagalaw kung walang suporta financially. And at the same time, malaking bagay po sa atin yan. Ibig sabihin, alam nila, lumalamang na po ang Team Duterte, ang Team PDP. No, so baka ipo-pull out nila yung suporta ron. Alam nyo naman ang mga negosyante niyan, sigurista, ibabato nila doon sa Team PDP. Hindi natin alam kung yan ang magiging hakbang, but definitely, according doon sa post sa Facebook, pinull out na yung financial support. kani ang kuan boto dili na nila makaya. Yes, that's Di na nila mga they can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na magitog gyapon tikas pero sa kadako sa liboto sa iya wala gyapon. Kaya hindi muling pa rin hinimok umubra, ni sabi Hanilet niya. ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP Yan, ang importante dyan. laban. Syempre PDP laban straight. Okay? Iboto po natin yung PDP laban straight. Anong ibig sabihin ng straight? Diretso. Anong ibig sabihin ng diretso? Lahat. Yung 10 na PDP Team Duterte, iboto po nating lahat. Kung kayo ay tunay na sumasampalataya
at naniniwala sa ipinaglalaban ni Tatay Digong. Kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, iboboto nyo yung 10. Coach Oli, siyam ba? Hindi, 10. Coach Oli, pwede ba yung 8? Hindi, 10. Coach Oli, pwede ba yung 7? Kasi 7 lang gusto. Hindi, yung 10. Coach Oli, kaya gusto ko yung 5 lang eh. Pwede ba yung 5 lang? Hindi, yung 10. Maliwanag po ba o maliwanag na maliwanag? Doon lang sa kinakausap ko rito, yung tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Yung tunay na Team Duterte. Kung hindi po kayo Team Duterte, maluwag po kayo kung sinong gusto nyo iboto. Kung gusto nyo 6 lang, 6 lang. But I'm talking to the real Duterte. To the real DDS. Sa real, tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Napakaliwanag ng sinasabi niya. Ano bang sinabi niya? Ulitin ko, 9 ba? Hindi, 10. 7 ba? Hindi, 10. Makulit ba ako? Yes po, kasi marami ako nabibasa sa komentaryo. Makukulit din. Hindi ako 7 lang. Hindi ako 8 lang. Ako 6 lang. Hindi. Ngayon, kung hindi mo mahal si Tatay Digong, it's okay. Do whatever you want. Vote for whoever you want. I'm talking to the people na may tiwala, may pagmamahal kay Tatay Digong, kasi makulit sa komentaryo, makulit din ako dito. Hindi po 9, hindi 5, hindi 6, hindi 8, 10. Maliwanag? Okay. Botohan na to, kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo, PDP palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos, Eto, question. Ano ang masasabi ni Tatay Digong sa pag-endorso ng anak niya? para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte. Ngunit Alam, ngunit, nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Alam mo yung ganyan? Alam mo na inendorso ng anak mo tapos tahimik ka? It is as if sinabi niya, ayaw ko kay Amy. Remember that. Ako, sa pagkakaalam ko, ganyan ang ginawa niya kay BBM last time. Hindi niya inendorso. Sa katunayan, medyo alam ko kung sino ang gustong i-endorso ni Tatay Digong. Hindi lang siya makapag-endorso that time kasi kokontrahin yung inendorso ng kanyang anak. But this time, mas naunang nag-endorso si Tatay Digong ng alin? Nung 10. Tapos tikom ang bibig patungkol kay Amy. Siguro naman, yung mga matatalinong vloggers na Iminatics na uunawaan na yan. Siguro naman, yung mga matatalinong Iminatics na mga followers na uunawaan na yan. Diba? Kadaling sabihin, yes, Amy. Pag sinabi ni Tatay Digong, Amy, sige, wala tayong pag-uusapan. Paano pag sinabi ni Sara? Hindi, pag sinabi lang ni Tatay Digong. Kasi ganyan din naman, di ba? Inendorso ni BP Sara si Bongbong. Wala po tayo sisiyan, nagpapaalala lang. Paano kung inendorso ni Kitty? Hindi. Kung anong endorso ni Tatay Digong. Paano kung inendorso ni Hanilet? Hindi. Basta inendorso ni Tatay. Paano kung inendorso ni Mayor Baste? Hindi. Kung ano sabihin ni Tatay Digong. Para hindi. Kasi alam nyo, kung ang Pilipino, makinig tayo mabuti. Ito po hindi tayo nagsisisihan, nagpapaalala lang. Kung ang Pilipino nakinig kay Tatay Digong nung 2022 election, wag po kayo magagalit, hindi ko po kayo sinisisi. Okay? Mahal ko kayo, tayo lahat Pilipino, wala tayong sisihan. Pero tingnan nyo, kung tayo ay nakinig kay Tatay Digong noon, wala tayong problema ngayon. Ang punto ko lang, makinig tayo kay Tatay Digong. Not to anyone. Tatay Digong. Maliwanag po ba? Hello? Maliwanag po. Okay? Wala tayong nililiwanag lang natin. So sana, let's focus. Ang problema natin, medyo kalat yung utak natin. Let's focus. Ano ba sinabi nung ating sinusuportahan? Tatay Digong, focus lang tayo doon. Wag nang to the left, to the right. Ngayon, kung ikaw yung
BBM, bahala ka. O kung ikaw ay Team Aimee, di bahala ka. Kung Aiminatics ka, di okay lang. Diyan, Aiminatics ka di sige lang, go mo. But if we are talking about Tatay Digong, let's focus on him. Okay? Alright. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Sa akin na lang yun, itatago ko na lang, walang magkakakita. O. Ano masasabi niya kay Aimee? Sa akin na lang yun, itatago ko na lang. Yun din ang sinabi ni Ma'am Hanilet. Malabo ba o maliwanag? Kailangan ko pa ba ipaliwanag yan, mga kababayan ko? Kailangan ko ba bang ipaliwanag sa mga matatalinong vloggers ni Aiminatics? Kailangan ko ba bang ipaliwanag yan sa mga matatalinong mga supporters ng Aiminatics? Hindi na siguro, maliwanag na. Alright. Uy, makakita. Dito sa The Hague, Netherlands. Ito sa Anton Cero, ang inyong Congratulations, partner Anton Cero, ha? Okay, talagang napakagaling nyo dyan. Kayo lang talaga nakakakuha ng interview kay Ma'am Hanilet. Okay, next po. Ito po. Ito, matindi. Ito, pakinggan natin. Anong masasabi ni Tatay Digong patungkol kay Aimee? Wala siya ngayon, may mensahe siya. Anong mensahe niya, ma'am? Anong mensahe ni Tatay Digong sa mga Pilipino? Ano po? Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, okay. Maliwanag. Kalimutan natin si Tatay Digong. Pwede ko bang makausap taas ang kamay ng mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong? Pwede ko bang makausap yung tunay na nagmamahal at sumusuporta kay Tatay Digong? Sila lang po kinakausap natin. Sa mga tunay na Team Duterte, liwanagin na natin. Team Tatay Digong. Team Rodrigo Roa Duterte. Kausapin po natin yung Team Rodrigo Roa Duterte. Ano? Anong sabi niya? Kalimutan na natin siya kung hindi nyo susuportahan yung Team PDP. Okay? Magkalimutan na lang daw. Hi. Magkalimutan na lang. Ano po? Magkalimutan na lang kung hindi natin susuportahan yung 10. Yun ang, ando doon po yun. Nasa 10. Ulitin ko, hindi 8, hindi 9. Hindi 7. Kasi maraming mga makukulit dyan sa comment section, pinapasok tayo ng mga, ng mga Aiminatics. Oo. Sasabihin, 7 lang. Tapos, idadagdag ko si Aimee at idadagdag ko si Camille. Basta ako, 7 lang o 8 lang. Wag na matigas sa ulo, kaya tayo nabubudol. Kayo pala. Kaya pala kayo nabubudol noong 2022. Ayaw nyo makinig kay Tatay Digong eh. Di ba? 10. Team PDP. Ang liwanag niya, no? Alam mo, eto titingnan natin. Matindi yung binitawan ni PRRD na yan. Napakatindi po niyan. Yung pananahimik niya about Aimee, yung pananahimik niya patungkol sa endorsement ng kanyang anak, yung kanyang sinabi na magkalimutan na lang kung hindi nyo susuportahan yung PDP. It is as if yung PDP, yung 10, hindi yung 9, hindi yung 8, yung 10 ay siya ang binoto nyo. Kung ang gusto nyong iboto ay si Tatay Digong, boto natin ng 10, hindi 9, hindi 8, hindi 7, hindi 6, hindi 5, 10. Okay? Napakaliwanag niyan. That says a lot. Sa katunayan, hindi lang pwede magsalita si Tatay Digong doon. Kung nagsalita si Tatay Digong doon, baka meron na naman siyang sinabihan, ay iyan bangag, ay yung anak niyan banag, yung iyan ay plastic, ay iyan ay mangga, ay baka maraming sinabi, baka lang hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Pero tahimik si Tatay Digong kasi nga hindi siya pwede magsalita. But definitely, loudspeaker po. Sa loudspeaker nagsalita si Tatay Digong. Loudspeaker itong binitawan niya through Ma'am Hanilet. Diba? Napakaliwanag.
wag na po nating guluhin. Ito pakiusap ko lang. Wala namang problema kung gusto niyong suportahan. Sa mga Iminatics, walang problema. Suportahan ninyo kung gusto niyong suportahan si Aimee. I mean, we understand you. Iminatics kayo eh. Wala pong problema doon. 'Di ba? Ever since naman, these people are the same people who are supporting Aimee. Kilala nyo naman sila eh. Hindi ko na po kailangang isa-isahin. You know them. Dating-dati pa yan, hindi talaga bumitaw yan. Yung mga kaibigan ninyong, yung mga manunood na mga kaibigan ninyo, they are really Iminatics. Even the vloggers, you know them, di ba? So, okay lang, nirerespeto namin kayo. You promote Aimee, you campaign for Aimee, you do everything for Aimee. We understand you are Iminatics. Huwag na lang po nating guluhin yung 10. Di ba? If we really love Tatay Digong, if we really support Tatay Digong, go for the 10. Huwag na kayong magsasalita nung may mga ano pa kasi, hindi, 7 lang, hindi, 8 lang. Hindi, huwag na po. Huwag, tigil-tigilan na natin. Kaya po marami kasi mga Pilipino makukulit. Tinatawag na eksperto, strategy daw yan, may planong nakatago yan, etc. etc. Look what happened. Ano ba sinabi nila before sa atin? May continuity. Kaya inendorso ni BP Sara si Bongbong. May continuity ba? Nangyayari ba yung continuity? Kung sa tingin ninyo may continuity, iboto niyo ang team Bongbong. Pati team Iminatics, iboto nyo na. Walang problema. Pero kung wala namang continuity, sa tingin ninyo, tigil-tigilan na muna natin yung meron silang secret arrangement, secret agreement, meron silang strategy. Ay nako, wag na po yan. Ano? Ito, next topic. Ito, gusto ko to kasi madidiinan natin dito. Ha? Importante marinig nyo ito. Okay, ito, napaka-importante po ito, sasabihin. Okay? Nag-meeting po sila, no? Hindi ko nababanggitin ko sa lugar ito, pero napupuntahan po namin itong lugar na ito kung saan sila nag-meeting. At andyan po si andyan po si si Sara, BP Sara, at saka andyan po si Aimee, andyan din po yung nakakabatang kapatid niya na si Serbong at yung kanyang asawa, no? Pero hindi ko alam kung ano mga pinag-usapan, but let's just discuss kung ano yung nasa video. Okay? Kasi yan naman public knowledge. Kung ano mang mga pinag-usapan, hindi ko alam. One thing for sure, Duterte lang ako. Team Duterte. Duterte lang ako. Duterte. Yung dalawa pinag-iisipan ko pa, but definitely not Aimee unless nailagay ko na yun sa vlog ko before, panuorin nyo na lang, hindi po salita. May maliwanag na masasabi si Aimee na napapatunayan ng gawa. But as of today, Duterte lang ako. No for Aimee. Pero pakinggan natin itong sasabihin ni Aimee, ha? In-invite kayo ni, parang si Lisa nakalagay dito, dumudugo, di umano ha. Kung susundan natin yung sinasabi ni Aimee, dumudugo, di umano, ang ilong ni Lisa. Anong sabi? In-invite kayo sa akin. No. Nangyari yan sa akin. Nangyari yan sa amin. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. Ang daming tao, dumudugo yung ilong ni, di umano ni Lisa. I got so many people talaga. Tapos, So many people talaga. Ay, dalin nyo na sa hospital. kinagayan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan. Ganyan. Tapos kain siya ng kain. Puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakinggan. Maliwanag. Okay, ano sabi? Ni Aimee, dumudugo daw yung ilong ni Lisa. At maraming tao.
at maraming dumudugo ang ilong. Alam nyo po, sabi niya, dalhin na yan sa ospital. Okay, kung susundan natin yung sinabi ni Amy, that is not normal. Kasi kumakain sila, dumudugo ilong. At marami. I mean, imagine ninyo, kaming banateros, kumakain, dumudugo ilong ko. Tapos dumudugo ilong ni Banat Bay. Dumudugo yung ilong ni Boss Dada. Dumidugo yung ilong ni Jay Guevara. Dumudugo yung ilong ni Master Judea. Tapos kumain kami tuloy-tuloy lang. Abnormal, di ba? I mean, ibig sabihin nun, they are used to it. Sanay sila ng ganun. Sanay sila ng dumudugo. Kasi, dumudugo, dali na yan sa ospital, hindi anong reaction, tuloy ang kain. Okay lang yan. Tuloy na. Hindi, wala yan. Parang ganun. Imagine niyo, kaming lahat ng banateros dumudugo ilong, dire-diretso kain. They are may ibig sabihin. Something fishy. Hindi po ba? Hindi po normal yun eh. Hindi po normal na gawain. Okay? Now, hindi po natin pwedeng husgahan bakit tumudugo yung ilong nila. Baka sasabihin naman nila, hindi ka naman eksperto sa kalusugan. No? Okay? Hindi po ako eksperto. One thing I can say, hindi po ito normal. Pero bigyan natin ng komentaryo yung sinasabi ni BP Sara na ano? Ay, ni BP Sara ni Amy. Pag tiningnan natin dito, at tama kasi medyo malabo pero may caption, no? Kung tama yung sinabi ni Amy dito, nangangaluhulugan na ilalaglag na niya si Lisa. That's one thing for sure. Sinimulan niya ng ilaglag si Lisa. Kasi hindi nga normal eh. Ang problema dito, sa napapansin ko lang, ang nasa posisyon ay yung kapatid niya na si BBM na presidente. Lahat po, ang napuna ko, sinisisi ni Amy, lahat nung nasa paligid. Si Boying, si Torre, lahat. Si Lisa. Sana man lang, tumbukin niya yung kapatid niya. The real problem is yung brother niya. Whether yung brother niya ang gumagawa ng kaguluhan sa Pilipinas or hindi, I think, kung meron siyang pasabog na gagawin at patuloy niya nang ilalaglag ang administrasyon ni Marcos, ni BBM, huwag naman puro yung nasa paligid. Kasi whether guilty or not guilty yung kapatid niya, being the president, he is the main problem. So wag tayong umasa na binabanata ni Amy yung ibang tao. Tapos yung kapatid niya, hindi, binanggit niya rito, si Lisa lang. Hindi niya binanggit, dumudugo ba yung ilong. Basta maraming dumudugo ilong, hindi niya binanggit yung kanyang kapatid. Diba? Alam nyo, dyan po nagkakaroon tayo ng problema. Yan po ang sinasabi nila na si Amy ay parang sumisafety lang. Alam po nating lahat na si Amy, simula hinuli at kinidnap si Tatay Digong at dinala sa Hague, si Amy po sa lahat ng Team Alyansa, siya ang dumausdos ang rating. Yung iba nag-maintain, yung iba bumaba, pero walang bumaba at walang dumausdos katulad ng pagdausdos ng ratings at ng sa survey ni Amy. So ang dating sa kanya, etong pagkampi niya kay BP Sara, etong paghihiring niya kay dito sa Senado patungkol sa investigasyon ng pagkidnap kay Tatay Digong, etong pagpapa-endorso niya ay dahil personal na pakinabang, hindi para sa bayan. And we cannot blame the people na yun ang naiisip patungkol kay Amy. Huwag po magagalit yung mga Ayminatics ha. Huwag po magagalit. Pero syempre, yung iba, ganyan ang nakikita kay Amy or doon sa mga Ayminatics. Kasi dumadaus-dus na siya eh. Matatanggal siya bilang senador, wala siyang posisyon. Darating, wala na siyang boses. Kasi nga, presidente ang asawa niya, tapos ngayon, mawawala siya sa Senado. So, kailangan niyang bumaligtad ng todo. In short,
wrong motive po ang tawag namin diyan. Ipokrita. Kaya lang niya ginagawa dahil sarili niya nasa isip niya. Kaya nga maraming nagsasabi na ito si Amy ay dapat hindi nagpa-endorso kay BP Sara. 'Di ba? Ang dapat ginawa ni Amy, kung talagang para sa bayan siya at ilalaglag niya dahil marami siyang nalalaman patungkol kay Lisa o patungkol doon sa mga sekretary o patungkol sa kapatid niya, ginawa na lang niya muna. Nagtrabaho siya. Pinakita niya siya ay kakampi ng taong bayan. Iboto niyo ako or hindi niyo ako iboto. Basta ito nalalaman ko, sasabihin ko at ipaglalaban ko ang taong bayan. Sigurado, hindi Ayminatics lang ang kakampi kay Aymi. Baka pati kami. Baka pati yung mga solid Tatay Digong. Yung mga ayaw ngayon kay Aymi, baka ikinakampanya pa si Aymi kung hindi siya nagpa-endorso. Gumawa muna siya. Kung nagtrabaho muna ito si Aymi, isiniwalat niya yung mga nalalaman niya. Ipinaglaban niya ang taong bayan. Baka kahit sabihin niya, huwag niyo akong iboto. Hindi ko kailangan ng inyong boto. Basta ako, sinisiwalat ko yung mga nalalaman ko, pang-aabuso, kamalian, at pagnanakaw or kung ano man patungkol sa gobyerno. Dahil mahal ko ang taong bayan. Baka ipagpilitan pa ng tao. Yung mga kontrabida ngayon kay Amy, baka kinampanya pa siya kahit hindi siya nanghihingi ng boto. Yung po ibig kong sabihin, sana nagsakripisyo muna. Maling-mali yung nagpa-endorso siya. Mali. Kasi ang kita ng taong bayan dyan, sarili niya lang iniisip niya. Greedy lang. Ayaw mawala sa pwesto. Suwapang. Ganun po ang dating. Totoo man or hindi, we cannot blame the people kung gano'n ang iniisip nila. Di ba? Kung nagsakripisyo siya, hayaan ko na yung pagtakbo ko. Gusto niyo ako iboto o ayaw niyo ako iboto, basta eto si Lisa, tatatatatat. Eto alam ko kay Boying, eto alam ko kay Torre, eto alam ko sa kapatid ko, eto ang maling ginagawa nila, eto dapat nating solusyonan. Pinakita niya muna. Kung ayaw sa akin ng Team Duterte, kung ayaw sa akin ni BP Sara, okay lang, basta gagawin ko to. Tapos. Kaya alam mo, yung pagpapa-endorso niya, yung gimmick nila, baka mamaya kinonvince pa siya dito nila. But anyway, kung sino man nag-convince, kung sana yung pagpapa-endorso niya kay BP Sara, nagba-backfire talaga. Hindi nakakabuti sa kanya. No? But anyway, again, uulitin ko, wala po tayong pilitan. Wala po tayong pilitan. Kung gusto nyo si Amy, dahil sa tingin nyo makakatulong, go. Pero wag po nating iboboto si Amy dahil sa tingin ninyo meron silang secret agreement. At sasabihin ninyo, because I trust Sara and meron silang strategy. I trust Sara dahil meron silang... Hindi po kami anti-Sara. We will promote hard for BP Sara. We'll even promote her to become the next president. Hindi po yun ang problema. Ang problema si Amy. 'Di ba? Kung tingin ninyo, okay siya, iboto nyo. Pero don't vote for her patungkol or dahil sa kadahilanan na merong secret agreement. Or you just trust BP Sara. 'Di ba? Hindi sa sinisiraan si BP Sara, but in-endorse din ni BP Sara si BBM. At nag-apologize siya patungkol dito at nauunawahan natin si BP Sara. No, mahal natin si BP Sara. She will be the next president. We will promote her. 'Di ba? So, boto niyo si Amy patungkol sa gawa. Huwag sa salita. Yun lang po masasabi na. Huwag doon sa kung anong ine-expect ninyo. Kung meron kayong ine-expect kay Amy, dapat ilabas niya yon bago mag-eleksyon. Napakadelikado sa kanya ilalabas yon after the election. I'm telling you, that is budol 2.0.
Mag-iingat po tayo. Muli po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo kay Coach Oli. At ipakilike po itong video na ito. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.